Hi everyone! Ang di malirip nawa na kapayapaan ng Diyos ang mag-ingat sa puso at isip natin sa mga panahon ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, Ephesians chapter 4 verse 30, nasusulat na huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Madalas kong pag-aralan ang tungkol sa Espiritu Santo at madalas ko rin ibahagi sa inyo upang makilala natin ang Espiritu Santo at maging familiar tayo sa Kanya sapagkat siya ang ating patnubay, ang kasama natin magpakailanman ayon sa John 14 verse 16. At sa 2 Corinthians 3 verse 18, nasusulat na ang Espiritu Santo ang bumabago sa atin. Hindi natin kailanman mababago ang ating mga sarili, kundi unti-unti tayong binabago ng Espiritu Santo hanggang maging mistulang kalarawan natin ng Panginoon. Hindi sa physical image, kundi maging kalarawan natin siya sa katuwiran at kabanalan ayon sa kasulatan. Okay, sa previous verse, sinabi ni St. Paul na huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita at sikapin ninyong lagi na ang inyong pangungusap ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang mapakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak sa inyo ng Diyos, ang katibayan ng inyong katubusan, pagdating ng takdang panahon, takdang araw. Ito yung araw ng paghuhukom. At sinabi ni St. Paul na alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Huwag natin dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Pighati or grief, it's a deep sorrow or sobrang pagkalungkot, sobrang pagdaramdam. Ang Diyos ay nalulungkot kapag ang tao ay nagkakasala at nagdaramdam ang kanyang espiritu dahil sa mga paglabag or disobedience ng kanyang mga nilalang. Ito ay nasusulat sa Old Testament sa Isaiah 63 verse 10 na ang mga Israelita ay naghimagsik at nagkasala at ang Espiritu, ang Holy Spirit ay nalumbay o nalungkot at dahil doon sila ay naging kaaway ng Diyos. At sa mga awit 78 verse 40 nasusulat na madalas na nag-aalsa o nagre-rebelde ang mga Israelita nung nandoon sila sa ilang or wilderness. Sinasabi na ang ganitong gawa nila ay labis na dinaramdam ng Diyos. So ang pagkakasala, paghihimagsik at pagre-rebelde, being rebellious, iyan ang nagdudulot ng pighati sa espiritu ng Diyos. At kapag ang espiritu ng Diyos, when the Spirit of God is grieving, ang kasunod nito ay judgment or punishment, kaparusahan. Tulad ng sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7 na sa panahon ni Noah nakita ng Diyos ang labis na kasamaan ng mga tao. Wala na silang inisip na mabuti at kaya't ikinalungkot ng Diyos ang pagkalalang sa tao at sinabi niya na sinabi ng Diyos na lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Kaya nga nagkaroon ng great flood sa panahon ni Noah dahil nga sa labis nilang kasamaan, wala na silang inisip na mabuti. Nagdamdam ang Diyos sa kanila ng labis, kaya nilipol sila sa pamamagitan ng malaking baha at sinuwa lamang at ang kanyang family ang nakaligtas ayon sa kasulatan. Okay, sa New Testament naman, sinabi ni St. Paul ang mga bagay na nagdudulot ng pighati sa Espiritu Santo. Ito ay ang mga pagsisinungaling, kahalayan, kalaswaan, ang lahat ng immorality, ang pagiging malupit sa kapwa, ang panlalait, pananakit ng damdamin ng kapwa, ang pagkikimkim ng sama ng loob, galit at puot sa kapwa. Iyan ang mga kasalanang nagdudulot ng pighati sa Espiritu Santo. Kaya't sinabi ni St. Paul na huwag natin gagawin ng mga ito, iwasan natin ang mga iyan. Sa halip ay maging mabait tayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Huwag nating dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak sa atin, ang katibayan ng katubusan sa atin pagdating ng takdang panahon, ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 1 na tinubos tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, huwag na tayo magpatuloy pa sa pagkakasala sapagkat pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At dahil nga sa marubdob na pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang Espiritu. Ang unang nakatanggap ng Espiritu Santo ay ang mga apostol at ang mga unang nag-convert sa Panginoong Hesus. At matatanggap din natin ito sa pamamagitan ng ating pananalig at pakikinig sa mabuting balita or sa good news na tungkol sa katotohanan na nagdudulot ng kaligtasan. Ang Espiritu Santo ang ipinangako ng Diyos sa bawat tatawagin niya at mananalig sa Kanya. Ang Espiritu Santo ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. Nakakamtan natin katibayan ng mga pangako ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya, nakakamtan natin ang lubos na kaligtasan. Ang Espiritu Santo ang guarantee sa atin ng Diyos na tayo'y maliligtas sa huling araw. Buhay man tayo o hindi sa pagdating ng araw na iyon, paghuhukom. Wala na tayong alalahanin pa sapagkat ang Espiritu Santo ay kasama natin kahit saan at magpakailanman.